Iyon and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. So gagawa natin ng reaction video etong video ni Real Talk Darbs uli. Bakit? Kasi anong tunay na dahilan bakit siya pumanaw? Hindi ko pa ito napapanood Sinend lang sa akin yung link. So bigyan natin ng reaction video kasi medyo relate tayo dito. Okay, pakinggan natin. 19 years old girl, biglang namatay. So, 19 years old na babae. Okay, bigla daw namatay. Tignan natin kung anong dahilan. 6:42 a.m. Dineclare po na patay na daw po yung anak ko. You won't believe kung anong natuklasan ng nanay niya sa kwarto niya. Yan. Yan yung mga pinagkakakain niya. Eh, umpan ito, oh. Diyos ko po, Panginoon ko. Na naging cause So, hindi natin masyadong alam kung ano yung kasi naka-blur. 'Di ba? Kaya, siguro mga junk food. Okay? Kasi ako, nung time na nagkasakit yung anak ko nung na-discover namin, ang na-discover ko sa kwarto naman niya, nung, syempre, inayos namin yung kwarto. Puro situ, puro zesto, puro pansit canton, yung instant. Yan. Tsaka mga chichirya. Mahilig siya sa mga chichirya. So, yun naman yung naging sanhi nung pagkakasakit ng anak ko nun sa kidney. So, nung pagkakita namin sa kwarto, ba't puro ganun, di ba? Although athlete siya, malakas siya, mahilig naman siya sa tubig tsaka sa buko, pero ewan ko. Sabi, inborn. Tuloyin muna natin to ng kanyang pagpanaw. Kung ito daw po ay nagsuka at saka dumumi. Ang sagot to ng doktor, Matikuyo, 50-50 na daw yung anak ko. Ang dami na po komplikasyon. May komplikasyon sa kidney. Yun, komplikasyon sa kidney, 'di ba? Sabi ko sa inyo eh. Kasi yun yung unang titirahin kaagad, yung kidneys. Okay, tuloy. Nawala. Ang dami na po komplikasyon. May komplikasyon sa kidney. At posibleng ginagawa din ito ng anak mo at ikaw mismo. Sabi ko lang, ang dami. Totoo yun. Totoo yung sinasabi niya. Posibleng ginagawa ng anak mo at posibleng ginagawa mo din. Sa akin kasi bilang isang papunta na tayo sa katandaan sa takip silim ng ating edad. Kaya na tayo. Sa akin lang pero pagdating sa mga bata, tsaka dun sa mga magulang ng mga bata, sinasabihan ko sila na i-check nyo kung ano yung kinakain ng mga magulang nyo. Kaya nga po tayo tumutulong dun sa mga batang may sakit sa kidney. 'Di ba? Kasi dahil sa mga ganito, 'di ba? Ang pinakamahirap po yung mawalan na anak. Ayan, tuloy natin. Kaya niya. Kasi bigla niya kami iniwan. Wala man lang makikita yung inalagaan ko siya. Mas gusto ko pa yung may sakit siya. Hindi yung wala siya sakit, tapos bigla siya mawawala. Tapos bigla Ah, medyo kahit saan anggulo mo tignan, mahirap eh. Mahirap din yung inalagaan mo kasi nakita mo yung paghihirap niya. Mahirap din yung biglaang pagkawala kasi hindi rin naman nakapagpaalam. So, hindi mo alam kung saan ka lulugar. 'Di ba? Hindi mo alam kung saan ka lulugar do'n. Hindi mo alam kung basta mapapabutang ina ka na lang eh. Tuloy. siya mawawala. Without these real doctors, what's the real reason why she lost her life? How can we Kilala ba prevent tong more babae na parents to? not to go through what Mommy Apple had gone through? Was it preventable? Let's find out. Now, let me give you a brief context. Pumanaw ang isang YouTuber vlogger na si Joeline sa napakabatang edad So ano siya, YouTuber vlogger din. Joeline Pagyo. So 19. So ano to, may mga followers na, sikat pala to. Sorry sorry po. At saka nakikiramay po ako. at 19 years old. Her mom mentioned na hindi naman daw ito sakitin at healthy naman daw. Ang anak ko pong si Jovelyn ay hindi sakitin. Parang nagtaka po kami, himala at nagkaroon ka ng sakit.
Oh, yan din yung anak ko, hindi mo akalain na biglang ano, bigla na lang nanghina, bigla na lang nilagnat, bigla na lang ano, walang gana kumain, 'di ba? Yung pala yung creatinine niya sobrang taas na dahil ang sakit pala niya sa kidney na kailangan na niya i-dialysis kaagad. Stage 4 kaagad. Nag-shrink yung kidney. So, hindi, medyo may pagka-traitor yung ano, may pagka-traitor din yung sakit sa kidney na yan. 'Di ba? Hindi natin alam, kahit tayo, hindi natin alam, mataas yung creatinine natin, may stage 1, stage 2 tayo sa ganitong edad, hindi natin alam, 'di ba? Kaya lang yung sa kanila kasi siguro may nag-trigger. Kasi sabi nung doktor dun sa anak ko, sa age niya yan, ka-age niya nung nagkasakit yung anak ko 19 eh. Hindi, mga 21 pala. Magte-21 gano'n. Kasi 2.5 years siya nag-ano eh, naggamot eh, nag-dialysis eh. Traitor yang sakit na yan, malakas yan, tapos bigla ka na lang manghihina. Unfortunately, last October, bigla siyang pumanaw. The cause of death, sabi ng doktor, was kidney failure. Kung ito daw po ay nagsuka at saka Bigla. 'Di ba? Pero alam mo hindi ko sinasabing mas okay. Kasi sabi ko nga sa inyo, mahirap yung pipiliin kung gusto mong alagaan o gusto mong mas mabilis. Kasi minsan nakakaawa na nahihirapan sila. Nakakasakit ng ulo, hindi ulo, utak. Ay, utak mo parang dinudurog na awa ka na sana ikaw yung nasa lugar nila habang tinutusok sila ng karayom. 'Di ba? So, iba yung pakiramdam ng gano'n. Kaya, hindi ko masasabi kung mas gugustuhin nyo ba na nag-alaga kayo bago siya pumanaw, inalagaan nyo muna siya, nag-dialysis muna siya. Kasi, pwedeng mas maganda yun kasi nakapag-bonding pa kayo, nakapagpaalam pa rin siya. Pero at the end of the day, alam mo, dun din pupunta, nakakasakit din ng utak yun. dumumi. Ang sagot po ng doktor, Mati ko yun. 50-50 na daw yung anak ko. Sinabi po ng doktor na 500 daw po yung sugar po niya. Ang dami na po komplikasyon. Hindi ko So, diabetic, sakit sa puso, kidney. Magkakapatid yan. yun sa kidney. Pero it was just a complication of high blood sugar or diabetes. The normal blood sugar level, 70 milligrams per deciliter. Now, many people are asking, how could she have diabetes at 19 years old? You know what? Her mom found out nung pumunta ito sa kwarto niya. Nakakain niya. Sobrang hilig niyang kumain ng matatamis. Meron pa ito, oh. Diyos ko po, Panginoon ko. And, lalo na pag diabetic ka, mas nagke-crave ka lalo sa matatamis. Mas nagke-crave ka lalo sa matatamis, mas nagke-crave ka lalo sa mga, sa tubig. Lagi ka uhawin. Adding stress into the equation at lahat sa kanyang pamilya, kabilang ang kanyang nanay at ang kanyang nakababatang kapatid na may diabetes, those factors cause her high blood sugar level. Pagdating dun sa genetics, pwede mo naman ma-prevent yun eh. Kung halimbawa alam mo. So, anong gagawin mo? 'Di ba? Bigyan mo ng healthy diet na yung susunod sa'yo para wala ka na ipamana. 'Di ba? Short, because of stress and eating unhealthy food, Mommy Apple had lost her kid. Kasi mahaba po yung kuko niya. Kupitan ko daw po. Walang hindi nila makakuhanan daw po dito ng heartbeat. Kaya ang ginawa ko naman para makasama ko na matagal ang anak ko. Tinagalan ko po ang pagpugupit ng kuko. Luha po siya ng luha pero hindi na siya nagsasalita. Pagkatapos po noon, 6:42 a.m. Dineclare po na patay na daw po yung anak ko. Kasi daw po, mataas po yung sugar po niya at ang dami-dami na daw po komplikasyon. When I was researching about this, I really saw how painful it was for Mommy Apple to lose her child. And I had the privilege to interview both parents, and this is what they have to say. Ayun po mga magulang po dyan, wag po kayong matakot na magpa-check up. Dahil sa diabetes, nagpa-check up din po ako. Sinabi ko mataas po yung sugar ko. Tapos may butas na daw po yung puso ko. May tama na rin daw po ang kidney ko. Tapos Shit. kailangan ko rin po operahan sa parang myoma, parang ganun. Grabe, ang hirap paanohin nito. Ang hirap panoorin pala nitong na to. Tong video na to.
Ako hindi naman ako diabetic pero mataas talaga yung ano ko, mataas yung cholesterol ko tsaka yung sa dugo. Kasi nga nagto-200/110 ako. Pero normal pa rin ako nun, Yung mga doktor natatakot na sila, ako chill lang ako. Kasi sabi ko kung mamamatay din ako. Kahit ano naman paraan kung mamamatay ka, 'di ba? Hindi puwedeng naputukan ka ng ugat, puwedeng ano, naaksidente ka naaksidente ka sa kalye, puwedeng may bumaril sa'yo, puwedeng, ah, natutulog ka lang, 'di ba? Madaming paraan para mamatay. Hindi mo aasahan kung kailan ka rin mamamatay, 'di ba? Kaya lang siyempre, sa akin, ang punto ko dun yung mga bata na sana ma-enjoy pa nila, 'di ba? Kung mapapanood niyo yung previous na video ko tungkol dun sa mga maliliit na bata, 'di ba? Paano nila ihahalubilo yung sarili nila sa normal na bata na makapaglaro, na makapagsaya, dahil sila hindi puwede dahil mahahapo sila kaagad, mabilis silang hihingalin. Yun yung ano ng ano, may sakit sa kidney, Hindi ka puwedeng mapagod, mabilis ka hingalin, 'di ba? Kasi nagkakatubig sa baga, nagkakatubig sa tiyan, sumisikip yung daloy ng paghinga. Tuloy natin 'to. Pero nakakalungkot, yung magulang, grabe. Napakadami rin po pala, pero kung hindi po nawala yung anak ko, hindi po ako magpapa-check up. Tapos sa akin naman pong anak, sabi ko lang ang daya niya, kasi bigla niya kaming iniwan. Wala man lang, maigi pa yung inalagaan ko siya eh. Mas gusto ko pa yung may sakit siya. Alam ko may sakit siya, hindi yung wala siya sakit, tapos bigla siya mawawala. Pero nakapagsabi naman po siya, yumakap siya sa akin sa sakyan. Kami nahihirapan na ako. Yun lang po, yun ang pinakamuli. Grabe. Her story isn't the only one. Isang binatilyo sa General Santos City ang nasawi dahil sa leukemia. It got me thinking, how can we live longer lives? How can we live long and enjoy the fruits of our labor? Kasi, isn't it crazy? Kung saan we look happy and healthy outside, pero deep down inside, something is actually killing inside of us. Remember those toxic zombie cells aging my body? In this age of medical breakthrough and technology, bakit hindi tayo pwedeng mabuhay ng matagal? In Joelyn's story, my frustrations and curiosity moved me in finding out. Paano nga ba mabuhay ng mas matagal? And is it really possible to live beyond 100 years old? Hindi ko na gusto 'yan. Yung iba kung gusto mabuhay ng ano, mabuhay kayo hanggang gusto niyo, 'di ba? Nasa inyo 'yun. Pero yung 100 years old parang over na 'yun, 'di ba? Parang sobrang hina mo na. Parang ano, pabigat ka na sa lipunan. Feeling ko lang, siyempre 'di ba, hindi mo alam kung sino pa mag-aalaga sa'yo niyan. Hindi mo alam kung andiyan pa yung mga anak mo para sa'yo o mga apo mo. Fuck, 'di ba? Ang age limit nga ngayon 50 pataas, 50 to 60, deads na, 'di ba? Kita mo yung kapatid ko 50 sakto. 49 and a half, magfi-50, 'di ba? Deads. Bakit? Siyempre lifestyle. Lifestyle, hindi mo masasabing ano, pamana, lifestyle talaga. According to World Health Organization, ang average lifespan ng mga Filipinos ay 70 years old. That is if you live healthy, avoid fatal accident, and have good genes. You know what? In reality, ang average lifespan ng isang Pilipino, lalo na kapag dito ka sa metro or sa Maynila nakatira, ay sadly around 58 years old lang. Sabi siya 50 to 60, 'di ba? So 58, study. Bata, 'no? Pag umabot ka ng 60, swerte ka. Pinagturo sa akin ng kalokohan lahat ng bisyo na natutunan ko. 60 years old siya ngayon, siguro 61. Ang ano niya, ang sabi niya sa akin, kasi may sakit na siya ngayon sa kidney rin, dinadialysis siya sa akin. Ang sabi niya, okay na, ready na ako. Bakit? Nagawa ko naman na yung mga gusto ko dati. Wala akong pinagsisihan. 'Di ba? Mga anak niya maayos naman. Ready na daw siya.
Sabi ko, "Okey ka na ba kahit ngayon?" Sabi niya, wag naman." Kasi sabi niya kahit papaano daw, gusto pa rin niya mag-ano ng apo, mag-alaga kasi nagda-dialysis medyo okey pa naman, 'di ba? Basta pagka kasi sa kidney unti-unti yang deteriorate. Mag-iiba na kulay niyan, mangingitim na 'yan, mag-iiba na talaga hanggang manghihina ka na, hanggang mas mabilis ka ng mapagod, mas mabilis ka ng magkaroon ng tubig sa baga. Kasi dahil sa intake na iniinom mo dahil dapat 1 liter lang per day. 'Pag sumobra ka dun, ay puta, hingaling ka na. Put into factor the pollution, the lifestyle, the food, and the convenience. That's scary. You see, we only have one opportunity to live one life. Knowing that we could only Sana hindi na niya nilagyan ng ganyan. Sana hindi na nilagyan ng kakornihan nito ni Real Talk Darbs. Okey na, seryoso yung bagay, sana hindi mo na nilagyan ng ganyan. live an average of 58 years old, dito ko masasabi na talagang life is short. Huh? Oh my. At the time of recording this video, I'm already 35 years old. And if this study is true, I'll only live Kita mo siya 35 years old pero yung hairline niya nandun na sa 55. Ano lang yun, obserbasyon ko lang yun, 'di ba? Pero mukhang naggi-gym naman 'to, maganda naman yung katawan niya. 20 plus more years. Life is short talaga. So this sets me up to a curiosity path towards finding a way to live longer. At dito ko na-discover na posible pala yun na there exist people that are actually living beyond 100 years old. Nag-away nga kami ni Moises dahil nagsaserve Kat natin ginago na 'di ba? Ang ano nung content sa una kaya lang ginago sa dulo. 'Di ba? Hay! Sana hindi mo na lang hinaluan ng kalokohan. So yun lang mga kalapid, sana ingatan natin yung mga anak natin. Check nyo yung mga kinakain nila. Check nyo yung kinakain nila, ta's tubig. Mas maraming tubig kaysa soft drinks, kaysa sa mga soft drinks or kahit mga juices. Mas okay pa rin sa tubig, 'di ba? Pero minsan kailangan nyo rin ng mga natural na prutas. Mas okay yun, prutas, gulay. Pero kahit anong sabihin mong pag-iingat din sa pagkain, wala, magkakatabi na yung mga Jollibee, McDo, Burger King. Paglabas mo nga nandito sa amin para ka lang mamimili ka na lang kakainin mo 'di ba? Gano'n na buhay, 'di ba? Siguro exercise bawiin niyo do'n, 'di ba? Kasi diet lokohan. Kahit anong diet na ko no'n, sa simula lulutuan mo 'yan ng mga steam lang lahat, isda, chicken breast, 'yun lang yung mga puwedeng kainin ta's hindi dapat maalat. Hanggang sa dulo na masuka-suka na siya, hindi niya kaya na, sabi niya, "Gusto kong kumain ng normal." Ayun na, do'n na rin nagsimula na mag-deteriorate. Kasi aalagaan mo, maaawa ka din, Ikaw ang sarap ng kinakain mo ta's yung anak mo gano'n, 'di ba? Napaka-unfair, tangina talaga, napaka-unfair. So, yun lang mga kalapid, maraming salamat. Naalala ko tuloy and stop recording.